Hello pong muli! Kamusta po ang lahat mga kabayan? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Siyempre nga po pala, bago po tayo mag-umpisa, happy birthday po muna nga pala, happy birthday po, Ma'am LB. Ma'am LB po, happy birthday po sa inyo. Sana po lagi po at manatili po at siyempre po bigyan po pa kayo ng mahabang buhay at maraming birthday po na dumating pa po sa inyo. Happy birthday po. God bless po. Ma'am LB po, Ma'am LB, happy birthday po. Siyempre po mga kabayan, ito po, komentuhan na po natin ito mga kabayan. Ito pong issue po na sinagot po. Sinagot po ang issue po na sinasabi po. Ang issue po ay pinagsasagot ng PCO, Yusek Claire Castro. Ang may init daw pong issue na sinasabi po ay sinagot po ng secretary mga katambay. Painggan po natin kung ano po yung mga issue na sinagot po ni Yusek Claire Castro mga katambay. Ang mga tanong po ng mga mainstream media reporter mga katambay. Ito po, umpisa na po natin at komentuhan po natin. Ma'am, good morning po. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary J. Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo, kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Yeah, mga tambay, unahin po natin yan. Na real talk po sila nun eh. Real talk po ni dating secretary po na si Atty. Harry Roque. Facts po yun. Saka talagang real talk po yun mga tambay. Nadali po sila nun. Totoo po yun. Napakahirap po kasi ibenta. Napakahirap po ibenta sa taong bayan. Ang administrasyon po, lalong-lalo po ang Pangulong Marcos. Nakita naman po natin, hindi naman po tayo bulag katulad po yata ni Secretary Castro. Hindi po tayo bulag, hindi po tayo tanga, hindi po tayo bingi, at hindi po tayo pipi. Tambay. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng komento. Dahil nga po nakikita natin kung saan po dinala ng 3 taon ang ating bansa at yung mga promises na ginawa po ng Pangulong Marcos. Umpisa pa lang po ng kampanya sa atin. Napakarami pong napakagandang pagbabago at napakarami niya pong gagawing napakagaganda sa ating bansa. Di ba? Lalo-lalo na po sa ating seguridad, sa ating pagkain. Di ba? Napakarami niya promises, bigas pa lang. At napakarami mga proyekto na itutuloy. Build na sinasabing better more. Di ba? At pati pagsugpo sa droga ay nabanggit niya. Ekonomiya, ibabangon, magbibigay na napakaraming trabaho. Yun ang kanyang napakarami pong inilatag sa atin. Kampanya pa lang. Kaya lang sa loob ng 3 taon, saan po tayo dinala ng Pangulo? Ang administrasyon po, puro po sa issue ng pera at issue ng politika. Di ba? Napakahirap po talaga ibenta sa taong bayan. Kaya po ngayon nakikita po ng taong bayan ay kung ano-ano pong issue tayo dinadala ng Malacanang. Kung saan-saan issue po tayo para yata mapagtakpan lamang ang issue po na nangyayari po sa ating kaperahan. Kailangan po kasi yatang matabunan ang issue, lalong-lalo po sa 2025 national budget na pinirmahan po ng Pangulong Marcos, yung GAA, yung General Appropriation Act, na naging gago, mga tambay, dahil sa dami po ng blanco na nasingitan
ng hindi po bababa sa 241 billion. At ang issue pa sa PhilHealth, paglipat po na hindi bababa sa 89 billion at nailipat na po ang hindi bababa sa 60 billion. Mga kababayan, issue pa po. Napakarami issue sa flood control, issue sa ginto, mga kababayan. Kaya napakahirap po ibenta. Nandiyan pa ang SSS, GSIS, PDIC. Mga kababayan, napakarami po. PhilHealth, saka yung Maharlika Investment Fund. Paano mo ibebenta ang isang pangulo? May issue pa ng droga sa kanya. Napakahirap talaga ibenta. Hindi mabibenta. Kahit ito i-sale mo pa at sinasabi mo nga 95% off, baka hindi mo maibenta, mga tambay. Dahil nga po, sa nakikita po ng taong bayan at mga nag-iisip at hindi po nagpapakagago at nagpapakatangang Pilipino na sobrang fanatic po sa nangyayari po sa ating bansa. Ayan, sila lang po ang masisilaw po sa sinasabing bumibili at bibili rito sa sinasabi mong napakahirap ibenta ng Pangulo, mga tambay. Talagang na-real talk po sila dyan. Totoo po yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Napakahirap ibenta ang Pangulo. Ang administrasyon po natin ngayon, napakahirap ibenta, mga tambay, sa taong bayan. Kasi wala naman po nakitang progresibo ng 3 taon ang mga Pilipino. Sundan pa po natin, mga tambay. Ma'am, another matter lang po. Ma'am, meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder, si Jay Ruiz, ang nakakuha ng 206 million na halaga. Senate President Cheese Escudero refused to comment on your opinion how to fast-track Vice President. Ayan, totoo po yun. May issue po yung bagong PCO Secretary po, si Jay Ruiz. May issue po yun na conflict of interest po. Nakakuha po ng project sa gobyerno. Pero po na-twist na po yan, saka nalinis na po nila yan dahil nga po sabi po sa balita bago raw po i-accept yung pagiging secretary ng PCO wala na raw po doon sa sinasabi pong mga proyekto sa gobyerno. Nalinis na raw po at mahigit daw po 1 taon na yata ang nakakalipas bago ito maging secretary. Ay planchado na po, mga tambay. Yung issue po na hindi po bababa sa 200 million na nakuhang proyekto po ng secretary po ng PCO, mga tambay, sa si Jay Ruiz, mga tambay. Ito pa po, dinala naman po sa secretary ang issue po, yung alitan daw po, iringan ng Atty. Claire at ng Senate President Escudero. Pakinggan po natin. Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya bago pa excited pa. Okay. Your reaction po. Yes, opo, masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po yung mga taga-gobyerno dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro. Yung pagiging excited sa sarili niya po dinala, hindi puro sa sinasabi po na issue na parang excited siya na ma-impeach na po ang Vice President. Di ba? Hindi rin po niya nasagot yung issue na sinasabi po kasi minamadali po nila na ma-impeach po ang Vice President. Di ba? At makikita rin naman po natin dahil hindi naman po ligid sa ating kaalaman, ito pong bagong USEC po ng PCO na si Atty. Claire ay number 1 po yatang kritiko ito sa social media ng mga Duterte. Kahit po tingnan po natin ang mga vlog po niya, yung kanya pong batas o Claire Castro, ay nakita po natin na meron po yata mga biases doon po sa kanyang pagiging vlogger na hindi pa po siya secretary. Di po ba? Marami po siya mga batikos. Kaya po mukha po yata sinasabi nga po ng mga Pilipino tayo na mukhang dinadala po niya yata yung pagiging vlogger niya sa pagiging secretary po, mga tambay. Mukhang nakakaroon po yata ng biases, mga kababayan. Di ba? Ituloy pa po natin.
Yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yun freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag natin. Ayan, andito naman po sa mga troll army, sa mga fake news. Mukha po yata yung mga troll army, mukhang mas marami po yata doon sa administrasyon. Kitang-kita naman po, di ba, sa social media, napakarami pong troll army ang administrasyon po yata natin ngayon. Napakarami, sobra-sobra. At doon mo po ba talaga makikita na napakarami po sila nagpapakalat ng mga maling impormasyon at maling balita, lalo-lalo po sa pamilya Duterte. Di ba? Makikita po. At yung sinasabi naman po na troll army, na sinasabi nila na ang mga Duterte raw po ang nagbibigay ng troll army, malabo pa po sa sabaw ng posisyon, ayon po sa isang convicted ng child abuse. Mga tambay, di po ba? Paano mo po masasabi nga fake news at mga troll army? Katulad po na inyong lingkod. Sige nga, ano po ba ang binabalita natin sa ating vlog? Di po ba? Yung mga issue ng gobyerno na napakalaking issue lalo sa kaperahan. Di po ba issue ito? Ito po ba troll army? Ito po ba fake news? Di ba? Na magpahayag ka dahil mismo ang dating Pangulo at ang Vice President Sara Duterte ang nagbubunyag po ng korupsyon na nakikita po sa ating bansa. Troll army po ba tawag doon? Fake news? Di po ba? Secretary, pakinggan pa po natin. Freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? Meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi, wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban, at nagpapakita at nagba-viral na mali. Mapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa ng maayos. So po, wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito? Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga... Tingnan mo mga tambay, inaaral pa lang, pinag-aaralan pa lang, pero si Secretary Claire Castro, tahasan na pong sinasabi niyang maraming fake news at troll army. Pero wala pa po siyang napapatunayan. Iaaralin pa lang. Pero napakarami na po nilang release. Pati po ang Pangulo ng Bansa ay sinasabi na po, talagang tahasan po na sinasabing napakarami pong fake news sa bansa natin. Pero wala pa naman po sila napapatunayan, mga kabayan. Pero kasi kamanong po ang tatanungin nyo, nasa Malacanang po yata ang maraming fake news. Nahandyan po yata nag-uumpisa ang napakalaking fake news po yata sa Malacanang, mga kababayan. Di ba? Napakarami po. Na alam naman po natin, hindi ligid sa ating kaalaman. Yung 2025 national budget lang. Ano po sinabi nila dyan? Hindi raw po fake news. Ang fake news daw po dyan ay ang dating Pangulong Duterte, si Attorney Vic at si Congressman Ungab. Bakit po ngayon? Hindi na po kayo nagsasalita ng fake news po ngayon si dating Pangulong Duterte, si Congressman Ungab at si Attorney Vic about po sa national budget po natin ng 2025. At hindi na rin po kayo, di ba? Dahil naghamon pa po kayo dyan eh. Di po ba? Naghamon pa kayo na isa-shutdown nyo ang Pilipinas. Isa-shutdown nyo ang gobyerno. Ang mga departamento ng ating gobyerno, isa-shutdown nyo. Pag hindi natuloy ang 2025 national budget dahil nga sinasabi nyo, fake news
ang mga Duterte. Bakit ngayon hindi nyo ma-shutdown ang gobyerno? Bakit hindi po ngayon sagutin ng Secretary Claire na sino ngayon ang fake news? Yung magsha-shutdown ng bansa dahil doon sa ginawa nilang 2025 national budget. Shutdown, ha? Yeah, shutdown. Sino fake news doon? Di ba? At yung paglipat sa pera ng PhilHealth, fake news po ba yun? Mga tambay, wala po silang makukuhang fake news katulad po sa inyong lingkod. Ano po ipa-fake news nila kay Kamanong? Sige nga. Bago nila batuhan ng fake news si Kamanong, imbestigahan muna nila si Attorney Vic, si Congressman Ungab, si Vice President Sara Duterte, at si dating Pangulong Duterte para masabihan mong fake news si Kamanong. Dahil mismo lahat ng information na pinapahiwatig natin ay galing ito sa napakatataas na opisyal ng ating bansa. Di ba? Kauna-unahan na po ang Vice President na nagsasabi 2 tao lang ang may kontrol ng pera ng bansa. Napatunayan po ng mga Pilipino na nagkakatotoo po na kontrolado nga po nila ang pera natin sa institusyon ng Kamara at Senado. Di ba? Fake news po ba yan? At yung sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, fake news, na kinumentohan natin na nailipat nila ang pera ng PhilHealth na hindi bababa sa 89 billion. Nakapagbenta ayon sa dating Pangulo ng hindi bababa sa 25 tons of gold. Fake news din po ba ang ginawa nila sa pera natin daw sa GSIA, sa SSS at PDIC at Maharlika Investment Fund? Di po ba? At lalo-lalo na ang pag-zero sa subsidy ng PhilHealth. Fake news po ba yan? At fake news din po ba na hindi po natin malaman kung ano na nangyari sa investigasyon ng 5,500 flood control? Mga kababayan, attorney, fake news po ba yon? Na napakaraming namatay sa Bicol, hindi bababa sa 200 nating kababayan? Ang nadisgrasya dahil yata sa kapabayaan ng gobyerno sa mga proyektong wala naman po yata na ganong kalaki at ganong karaming proyekto. Fake news po ba yon? At fake news din po ba, attorney, na naglagay po tayo ng napakaraming pondo dito po sa gumuho ng tulay na inumpisahan pong proyekto ni dating Pangulong Pinoy? Fake news po ba yon? Attorney, na naglagay po ng 390 million budget ang administrasyon po natin ngayon para lang po sa sinasabing retrofitting project, yung mga retrofitting lang. Grabe, 390 million. Samantala yung proyekto ni Pinoy na hindi natapos ay 400 plus million. Samantalang yung pro-fitting na sinasabi nila, proto-fitting lang ay 390 million na. Ano po ang fake news doon? At napakaraming issue na kaperhan. Korupsyon, mga kababayan. Di ba? Kaya malabong mangyari yan. Wala po silang makakasuhan ng fake news. Mga troll, wala po. Sa dami po ng issue ng Pangulo at hindi rin po maituturing na fake news ang paglaganap ng Pangulo ay gumagamit daw ng droga ayon po sa dating Pangulong Duterte at Cathy Binag. Di ba? Kasi kung yan po ay fake news, ay matagal na po nilang binigyan ng problema si Cathy Binag at si dating Pangulong Duterte na may Pangulo raw tayong bangag adik. Matagal na po sana nilang pinaimbestigahan niya sa NBI. Di ba? Sa DOJ. At hinuli na po sana ng kapulisan yan. Katulad nung ginawa nung isang koronel o colonel o general. Yung isa pong General Torre. Nakita nyo po, yung nagpapakalat daw po ng fake news na sinasabi po na siya po ay binigyan ng fake news dahil daw po siya ay may sakit at nasa ospital. Di po ba ni-raid niya yun? Bakit po si Cathy Binag at si dating Pangulong Duterte nagpapakalat na bangag at durugista at adik ang Pangulo? Bakit ayaw nilang i-raid? Ayaw nilang i-raid ang bahay ng dating Pangulong Duterte. At ganun din po si Cathy Binag. Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Pero ang isang general, nag-raid dahil fake news daw po. Pero pagdating sa Pangulo, ayaw nilang mag-raid. Dahil nga po, hindi kaya fake news.
O, totoo. Sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news. Ayan. Since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, Aha. alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Wala ka nang basihan eh. Di ba una sabi mo nga, attorney, pag-aaralan nyo pa lang, wala pa kayong basihan. Bakit ngayon? Nung sinasabi ng isang newscaster na sinasabing isa rin kayo ron sa nagpapakalat ng fake news, bigla po kayo kambyo na meron ng basihan. Mukhang nahuhuli po yata kayo sa sariling bibig, Secretary Castro. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So, bago naman po namin sabihin na fake news. Ano nga yung mga sinasabi mo nga hindi fake news? Dinala mo lang sa pagka-personal nung reporter na siya'y dalaga. Anong klase yun? Yung po ba issue sa gobyerno? Sagutin nyo kung fake news ang 2025 national budget. At fake news ang sinasabi ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez, at fake news din ang pinalalaganap na issue na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kauna-unang bangag ang Pangulo at napakarami inistapang pera kasama ginto. At ganun din po ang Vice President. Sabihin nyo na fake news yun. Dapat meron po kaming batayan. May batayan po ang dating Pangulong Duterte eh. May batayan po. Ganon din po ang Vice President. May batayan po ang Vice President natin nung ipinakita niya po, dokumentado yung ginawa po ng national ng 2023, 2024 national budget at yung budget po ng DepEd ng 23 at 24. Di ba? Gaano po karami ay siningit po ron ng 2 tao na sinasabi po na tambaluslos ng Vice President? How many billions po? Hindi po fake news yun. May basihan po yun. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte. Meron po siyang hawak na basihan, dokumento. Kayo po, wala po kayong ipinakikita sa taong bayan kung ano basihan nyo para masabi nyong mga fake news ang mga pinahihiwatig, ang binubulgar ni dating Pangulong Duterte at ni Attorney Vic at ni Congressman Ungab at ni Vice President Sara Duterte. Ano po hawak nyong dokumento na magpapatunay na ang mga binubunyag po ng mga dating opisyal katulad ni dating Pangulong Duterte na fake news? Sige nga, ano po yon? Thank you po. Wala kayo. Ma'am, may reaction. Di ba? Wala pong inilalatag po ang PCO, Yusek Claire Castro, na lahat po na sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay fake news. Dahil meron silang hawak na dokumentado. Pati po ni Congressman Ungab at ni Vice President Sara Duterte. At syempre po ni Attorney Vic Rodriguez. Nasaan po? Attorney, puro po release lang po. Release statement lang po ang naririnig po namin sa inyo. Release. Po ba ang si Pangulo or ang Malacanang dun sa ulat na di umano yung mga Chinese spies ay may donasyon sa PNP? Okay, as of now, pag-aaralan po natin yan. Kung ito man po ay naging donasyon, in good faith, kailangan po talaga natin malaman dahil hindi naman po masama ang tumanggap ng donasyon. Okay? Sa panahon po ng pandemya, nabalitaan po din natin. Nakita nyo, pagka po ang issue sa pamahalaan po, tumatanggap po sila pera galing sa incheck, ay bigla po nila itinutwist, mga tambay. Pero galit na galit po sila sa incheck. Ang pamamahala po ng gobyerno ng Pilipinas ay galit po sa incheck, mga tambay. Dahil galit po sila pagka pro-Chinese. Pero pagka tumatanggap na po ng pera galing po sa incheck, ay bigla po nilang itutwist ang issue at sasabihin po yung dating administrasyon po ay tumatanggap din ng pera sa incheck. Nakita niyo po, nonsense. Galit na galit ka sa incheck, pero tumatanggap ka ng pera sa incheck. Ganon. Hindi naman namin po natanggap na ambulance, tingnan mo. mga sasakyan, tama ba? Ambulansya, especially Davao City. Parang marami na ibigay ang China sa Davao City sa panahon po ni Mayor
Mayor Sara at the time. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap na mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. At may Tingnan niyo po mga tambay. Pagka po pera na pag-uusapan, nawawala na po yung pro-China. At dinadala po ang issue sa dating Pangulong Duterte, mga tambay. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala po tayong pinipili. Kaibigan po natin lahat. Lahat po ay pwede po natin kaibigan. Kahit Amerika, lahat, Europa, sa mga kapitbahay natin sa Asia. Wala po tayong favoritism. Pero nung pumasok po ang bagong Pilipinas, kalaban na po ngayon ang China. Ngayon, pagka ang China po, ang mga Chinese ay magbibigay ng pera sa bagong Pilipinas, lalo sa mga LGUs, pwede po, hindi po pro-China po. Hindi. Pagka pera na po pag-uusapan, nawawala na po yata ang pagiging pro-China. Binanggit din ni Secretary Ruiz na may binabanggit po siyang leakages dito sa Presidential Communications Office. What can you tell us about these leakages, intrigues, and how does he intend to get to the bottom of this and respond to it? Okay, hindi ko po yata nadinig. Sa inyo po sinabi yun? Kanina po. Sa inyo? Okay. Siguro po siya na po yung mas maganda sumagot niyan. Hindi ko po nadinig at hindi ko po alam kung ano yung ibig niya sabihin. Ayan po mga tambay. Napakarami pa po yan na talagang wala naman po tayo nakita sa kanya, kay Secretary Castro, na nasagot niya po at meron po silang hawak na mga sinasabing facts o totoo, mga dokumento na magpapatunay po sa kanila pong issue na sinasalag po nila. At sinasabi pong mali ang information, mali, fake news. Pero sila po mismo, katulad po ng isang secretary, isang Yusek Claire Castro, ay number 1 daw po na hindi pa totoo ang kanya sinasabi. Dahil wala pa rin naman sila napapatunayan na may fake news, mga kababayan. Pero napakadali po nila magsabi na fake news. Sa kanila po galing yan yung fake news, fake news, fake news. Pero ang tanong, ano po ba ang hindi fake news sa kanila? Kasi wala naman po sila inilalabas sa atin. Ano po ba ang hindi fake news na ginagawa ng Pangulo at ginagawa po ng bagong Pilipinas? Nasaan po yon? Nasaan po yung mga programa na masasabi po natin na hindi fake news? Nasaan po yung mga computation? Nasaan po yung mga pera? Nasaan po yung mga programa? Ano po pinaggamitan ng pera? Doon po sa mga tinatanong po ni dating Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, saan dinadala ang mga pera? Saan? Para malaman po ng Pilipino na hindi po fake news at ang kailanman ay hindi nagiging fake news o walang fake news na nilalabas ang Malacanang. Ang puro fake news po, ang administrasyon po dati ni dating Pangulong Duterte, ang nakaraang administrasyon na nagpapalabas ng fake news. Dahil fake news lahat ang lumalabas kay Congressman Ungab na 2025 national budget at ang hawak ni Attorney Vic na mga ipinagbibintang din po sa kanila, di ba? Na ginagawa po at ikinaso na nga po ito at inilapit na po sa Korte Suprema. Di po ba mga tambay? At kasama pa dyan, kasama pa po ang grupo po nila Congressman Alvarez, di ba? Attorney Topacio na nagkakaso na po sa speaker at sa institusyon po ng House of Representatives. Di po ba? Meron po silang mga dokumento batayan. Pero si Attorney Claire, wala pong inilalatag po sa ating mga dokumento. Release lang. Puro release statement. Sino po paniniwalaan natin? Yung mga may dokumentado na nagsasampa ng question, kinu-question sa Supreme Court ang ginagawa ng bagong Pilipinas? Sila po ba ngayon ang mga fake news? Ang mga dokumentadong hawak ni dating Pangulong Duterte na ginawa na ang PhilHealth ay kuhanan mo ng hindi bababa sa 89 billion kasama ang GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba.
Di ba? Pati ang ginto, isama na natin. Di ba? Fake news. Kaya nga nakakagulat po rito kay Atty. Claire. Kaya yung sinasabi ni Atty. Roque, mga kababayan, totoo po yun. Masakit po yung tanggapin ng katotohanan. Napakasakit. Napakahirap ibenta talaga sa Pilipino ng administrasyon po natin ngayon. Napakahirap. Napakabaho po. Talagang pagka binili mo po yata ang administrasyon, lalong-lalo po ang ginagawa pong trabaho ng Pangulong Marcos ng 3 taon, pagka binili mo ito, mukha pong sasakitan tiyan mo pag kinain mo. Dahil sa sobra pong sirang-sira na at napakabaho na po sa mga Pilipino. Dahil hindi naman po nakitaan eh. Hindi po nakitaan ang Pangulong Marcos sa kanya pong mga pinangako sa Pilipino. Ekonomiya pa nga lang, sablay na eh. Seguridad pa nga lang at presyo ng bilihin, sablay na nga eh. Sa krimen, sa lumalaganap at tumataas na krimen, droga, sablay na nga eh. Sa pagbabalik ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa, sablay na. Di po ba? At lalong-lalo sa korupsyon. Sa pagtutok po ng korupsyon, sablay na sablay po ang Pangulong Marcos. Dahil unang-una, lagana po ang korupsyon ang sinasabi ng Vice President sa institusyon ng Kamara at Senado. Dahil dyan lang po kontrolado ang pera. May ginawa po bang aksyon dyan ng Pangulo? Inimbestigahan po ba ng Pangulo ang nangyayari po sa pera natin? Kung paano kontrolin ang institusyon ng Kamara at Senado? Kumilos po ba ang Pangulo dyan? Bagkus. Ano po ang nakita natin, mga tambay, ginawa ng Pangulo? Kinukonsinti pa. Kinakampihan pa niya. Kinakampihan pa ang institusyon ng Kamara at Senado. Sa dami po natutuklasan ang anomalya dyan. Binaback-upan pa ng Pangulo. Naka-back up siya sa institusyon na ito, mga tambay. Bagkus, ang tinututukan nila ay ang paninira, pagpapabagsak po sa mga Duterte. Diyan lang po sila agresibong-agresibo. Kaya po dito po, talagang kahiya-hiya po. Talagang napahiya po sila rito, mga tambay. Napahiya po sila sa sinabi ni Atty. Roque. Kahiya-hiya po talaga. At talagang mga Pilipino ay gising na po tayo. Alam na po natin yon. Kahit hindi sabihin ni Atty. Roque na napakahirap ibenta ng administrasyon ngayon, lalo ang Pangulong Marcos sa mga Pilipino, para po muli po tayong budulin muli. Dahil po, ibinebenta po nila ngayon ang administrasyon po para po makakuha na naman po ng boto para sa kanilang pambato ditong darating na halalan sa Mayo. Lahat po ng pambato nila, magmula po sa mayor, di ba, hanggang senador, kumpleto po ang pambato nila. At talagang mukhang binubudol na naman po ang mga Pilipino dahil napakarami pong release at talagang dinadala lang po tayo sa issue na wala naman pong basihan. Mismo po sila, hirap na hirap magsabi ng basihan na talagang lumalaganap ang sinasabing fake news, mga tambay. Napakahirap po kasing, napakahirap mong patotohanan na masasabi mo ang bagay na fake news na mismo pera na ang pinag-usapan. Ano ang magiging fake news sa pera kung hindi mo ilalabas ang katotohanan? Di ba? Lalong-lalo ang issue sa droga ng Pangulong Marcos. Paano mo masasabing fake news yan, Secretary Claire, kung hindi naman po yan sinasagot at hindi naman po yan tinutuldukan ng Pangulong Marcos? At hindi namin nakikita kung talagang gumagawa ng fake news si Vice President at si dating Pangulong Duterte, si dating Secretary Atty. Vic Rodriguez, at siyempre po si Congressman Ungab. Kung talagang gumagawa po yan ng mga fake news, ay napakatagal nyo na pong inimbestigahan yan. Pero hindi po nyo ginagawa. Dahil kailangan pong mailihis ang issue. Di po ba? Ang issue po ng korupsyon, ng bagong Pilipinas ay kailangan po kasing pagtakpan. Kaya lang, may social media na. Napakahirap pagtakpan. Kahit gipitin mo, kahit ano pang gawin mo sa mga vlogger sa social media, kung ano-ano pang panggigipit, alam na po ng taong bayan ang pinaggagawa po na ninyo ng bagong Pilipinas po yata.
Kaya nga po na real talk kayo ni Attorney Roque. Muli po mga tambay, nakita po natin ang isa pong USEC o sinasabing PCO USEC Attorney Claire Castro, ang kanyang mga sagot sa kanyang interview, ang mga media mismo nag-interview sa kanya, mga talagang mismo siya ang sinasabi, mukhang maituturing din po yata kayong fake news dahil nagpapakalat din po yata kayo ng fake news, Attorney Claire. Manang-mana po yata kayo doon sa galit sa fake news na Pangulong Marcos. Galit na galit sa fake news, mga kabayan. Excuse me po. Maraming salamat po mga kabayan. Siyempre po, suriin po natin ang ating mga kandidato. Siyempre po, nahandyan po ang subok na. Nakita po natin maglingkod ng 6 na taon ang pamilya Duterte, mga katambay. Yan po ang kailangan natin. Hindi po sila nakatutok sa fake news at hindi po sila nakatutok sa politika. Ang paglilingkod po ng 6 na taon ng Duterte. Nakatutok po sila sa problema ng bansa, kung paano maibangon ng bansa at masolusyonan ang napakaraming problema ng bansa. Hindi po katulad na nambubudol na naman sa atin. Saan po tayo dinala? Itinutok po tayo sa politika at sa korupsyon ng 3 taon, mga tambay. Napakalaki po ng depresya at pagkakaiba ng dalawang administrasyon na yung nagdaan at yung bago, mga kabayan. Maging matalino na po tayo. Kung may pera po silang sinusuhol, kunin natin. Pera po ng bayan yan. Hindi po nila pera yan. At iboto po natin yung mga tunay na maglilingkod sa atin na nasubukan na natin ng 6 na taon nung panahon nila. Maraming salamat po. Ingatan nawa. At siyempre po, sa mga naagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.